Governor Pineda nanggagalaiti sa galit kay Mayor Kapil. Nanggagalaiti sa galit na humarap si Pampanga Vice Governor Lilia Pineda sa hearing na ipinatawag niya at ng sangguniang panlalawigan ng Pampanga sa mga opisyal ng bayan ng Porac. Ito ay kaugnay ng pagkakabunyag ng iligal na aktibidad sa ni-raid na Lucky South 99 Outsourcing Inc. compound sa Royal Garden State sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga, kung saan bukod pa sa pagiging scam farm ay sangkot din umano sa human trafficking, sex trafficking at torture. Sa pag-usisa ng sangguniang panlalawigan, nalaman na karamihan sa mga gusali sa loob ng compound ay walang occupancy permit at base sa mga nakalipas na inspections ng LGU, tanging kakulangan ng clearance sa EMB dahil walang drainage system at proper waste disposal ang nakita. Hindi umano na amoy ng LGU ang iba pang mas malaking irregularidad sa nasabing pasilidad. Naghinala na lang ang LGU nitong Mayo kaya nag-inspeksyon kasama ang BFP lalo't nasa negative list sila ng ahensya pero bigo namang makapasok. Actually, ako nagpatawag talaga kasi nagpanik ako. Kasi bigla na lang nag-news ang Porac, Pampanga na sa totoo lang, wala kaming kaalam-alam dun sa nangyayari na to, dito sa compound na to. Ang alam namin, malaki ang tiwala namin sa LGU, kay Mayor Jing, na ang LGU, siya talaga ang merong dapat i-report o kung merong mang danger, merong bang bagong business, meron ba talaga siyang investor, dapat inalam sa amin. Pero, di ba, Mayor Jing, wala ka naman sinasabi na may pogo doon, wala ka naman sinasabi na nag-apply ng BPO doon, at saka wala naman kayong ni-report na merong mga pinagagawang 40 building doon. Bigla na lang kaming nagulat nung nalabas sa news na meron palang mga illegal doon sa loob na yon. So, Mayor Jing, itong mga nalikom na papeles ng board, pwede bang pakisagot mo lang, bakit nangyari na yung business license, kadami-daming mga buildings, kadami-daming mga negosyo nandun sa loob, paano i-justify ng licensing officer na 10,000 lang ang kanyang business permit? Tiningnan nyo kung ano yung negosyo sa loob? Bakit 10,000? Asan yung licensing officer? Wala. Si licensing officer, Glenn, ikaw ang MPDC. Di ba nagko-cooperate kayo sa license nung mga business license? Kayong nagkukwenta kung ano yung pananaw mo, kung ano yung sayo? Nung time na po yun, municipal engineer na po ako. Hindi na po ako yung municipal planning. Hindi, wala ba yung licensing officer mo, Jing? Meron. Asan yung licensing officer? Asan? Ikaw ba yung licensing officer? Vice Gov, opo. Wala pa, hindi po ako yung licensing officer. Kasi nakreate pa lang po, bago pa lang po nakreate yung BPLO ng Porac. So wala talagang item yung licensing officer? Yes po. So ikaw, nag-take over ka kailan? 2017 po, under Treasurer's Office po, clerical. Oo nga, pero 2017, ikaw na yung nagbibigay ng mga business license sa Porac, di ba? Under the Treasurer's Office po, for assessment lang po and clerical. Pero whatever, lahat ng licensing officer under ng treasurer, kayong magko-coordinate dalawa. Sasabihin siya yun ng planning officer mo, sasabihin ng treasurer mo, ito yung bigay mo na alaga dun sa business license. Conforme dun sa kanyang korporasyon, ano yung tatayan niyang negosyo, di ba? Hindi mo ba in-assess? Bakit ka pumayag na 10,000 pesos lang a year ang ibinigay mong permit sa kanila na ganun lang yung ibayad sa inyo sa Porac? Saan mo binasi yun? Naka-attach po siyang BIR, from BIR na zero income. Tapos, inaano niya po, Your Honor, yung kanyang, dalawa po kasi laging dinadala niya pong business, which is the Whirlwind and hindi pwede yun, kasi newly corporation lang siya, so wala pa siyang tax. Kabago-bago na lang create yung korporasyon na yun. So, depende kung anong ilalagay ng negosyo doon mo ibabase yung business license mo. Hindi yung nakatouch sa BIR. No income pa siya kasi bago pa lang eh. Bago pa lang.
Sana tiningnan mo ano negosyo mo, BPO? Anong negosyo mo, Pogo? Kahit na umpisa pa lang, dapat ibase mo na doon yung ibibigay mong business permit sa kanya. Ilang taon mong nilagay yung 10,000 a month, a year, dito sa Santa Cruz Porac na to, na negosyo. Ilang years na yung 10,000 a year na business permit? Since 2019, ganun na po. Wala po. 19, hindi mo na binabago, taon-taon hindi mo na binabago. Regulatory fees lang po yung nilalagay namin. So, hindi mo na in-inspection kung ano na yung development, kung ano nangyari sa negosyo nila, kung ano yung binabayad niya sa BIR, hindi mo na tiningnan yon. Basta, nakapatente na lang sa 10,000 a year. Yun lang. Yes po, kung ano po yung linagay niya po sa kanyang application, Your Honor. Mali kayo doon. Mali kayo doon. Dapat tinitingnan mo yung... So, karangaliwang magnegosyo kaya kayo basta binilide, panwalan nyo niya. Di ba? Ano ba yung... Sanay ka ba na maging licensing officer? Sanay ka ba? Anong educational attainment mo? Actually po, hindi po ako naka-detail as a licensing officer, Your Honor. Pero ginagawa mo. Ikaw yung gumagawa ng mga business permit. Binigay po assignment sa akin from treasurer, tapos po, yun po hanggang... Kahit ibigay na yung treasurer sa'yo, responsibilidad mo pa rin yung assessment. Hindi yung treasurer ang biniblame mo. Lahat ng licensing officer, under siya na treasurer. So, ibig ko lang sabihin, bakit nakapatent ito? Hindi na ba nagbago itong negosyo na to? Hindi na ba sila nag-improve? Wala na ba silang kinita? Kasi it depends sa negosyo kung kumikita, kung malaki. Pataas ng pataas ang business permit mo. Anyway, ganun na nangyari. Up to December 2023, 2024, 10,000 a year ang kanilang business license na nirelease mo. Meron kang nirelease na business license ngayong 2024 o hindi ka nag-release ng business permit? Sa mayor's office po yung releasing ng business permit. Hindi, sa treasurer kayo, magkasama kayo ng treasurer sa license ng business permit. Hindi si mayor, ikaw ang pumipirma. Pirmahan mo, rinikomenda mo kay mayor, si mayor ang magpipirma, final. Pinirman mo, Jing, 2023, 2024, ang business license, pinirman mo. Opo, 2023 pero 2024. Anong reason mo? Bakit hindi mo pinirma ng 2024? Nasa negative list ng Bureau of Fire. Bureau of Fire lang, Jing? Mas higit pa kaysa sa reason mo. Yung Bureau of Fire, nag-inspection siya, bakit hindi niya tiningnan ito? Bureau of Fire? Pumasok ba siya? Yun lang ba yung violation? Dapat, pag pumapasok ang ganon, meron kang hinala sa business permit, kaya hindi mo binibigay. Dapat magsama yung licensing officer, magsama ang planning officer, magsama yung Bureau of Fire, magsama yung sanidad mo, magsama yung menro mo, isa kayong grupo. Lalo na confidential ito sa hinala ninyo. Dapat ganon, Jing. Malabo yung meron silang violation doon sa problema doon sa fire. Hindi yun. Napakaliit na reason nun, Jing. Dapat, tinanap mo yon. Ang reason mo, kaya hindi mo siya binigyan ng business permit kasi naghihinala ka, labas-pasok, madaming tao, maraming building. Isipin mo na may illegal sa loob. Yun ang reason mo. Hindi yung problema doon sa fire protection nila. Hindi yun. Hindi mo nakita yung problema na illegal na marami sa loob. Dapat yan, nilusob nyo, ni-raid nyo. That's why we contact a joint inspection team kaso po na hindi kami pinapasok. Yun na nga yung problema ngayon eh. Sila lang ang investor, sila pa yung nananakot sa atin. Bakit hindi ka nagreklamo sa higher authority? Bakit sumalta lang sila sa bayan mo? Ayaw kang papasukin? Nasa batas na kailangan inspeksyonin lahat, either private property kung may hinala ka ng may illegal. Wala silang karapatan na bawalan kang pumasok sa loob. Bakit? Sino ba sila? Binili na ba nila yung Pampanga? Binili ba nila ang Porac? Sa kanila ba lahat yan? Naglilis lang sila eh. Investor lang sila eh. Bakit mo pinabayang hindi ka papasukin? Kaya ngayon tayo napupuruan. Tayo nagkakaproblema. Never kayong matakot sa mga investor. Never kayong katakutan sila. Bakit? Sumanta lang sila dito eh. Tapos tayo matatakot? Sana nagsumbong ka. Sana pinaalam mo sa amin para nagsumbong tayo sa higher up. Hindi na nagtagal yan. Opo.
even the PAOK, they need a search warrant to enter the premises na. Kaya kami talaga wala po kaming power to enter. Jing, wag mo sabihin, ang pinag-usapan natin dito is the business license pa lang. Wala pa yung PAOK. Wala pa yung PAOK. Ang LGU, karapatan niya, lahat ng pumasok na investor sa kanya, na karapatan niya, na tingnan, ultimo malit na building, ultimo isang pako, kung ilan yung building, anong pagkagawa, ano lahat yan. Pero Jing, ang nangyari, wala kayong ganon sa munisipyo ninyo. Matagal nang nag-illegal yan. Matagal na silang nag-iligay dun sa loob na yan. 2024, saka pa lang. Tapos ang reason mo, kaya pala hindi mo binigyan ng business license, kasi may reklamo yung Bureau of Fire. Asan yung Bureau of Fire? Hindi niya, bakit siya nakapasok? Hindi niya nakita yung mga legal sa loob? Yung Bureau of Fire mo? Yun lang ang nireklamo sa'yo, kaya ayaw mo siyang bigyan ng business permit because of that? Yung mga permit niya sa fire, yun lang? Pumasok ang fire department mo, ba't hindi niya nakita yung mga illegal sa loob? Nakapag-conduct ba ng inspection ng Bureau of Fire? Nalaman na ito yung problema. Pero pakitawag sa susunod yung Bureau of Fire Protection, yung representative. Bakit yung Bureau of Fire mo nakapasok sa loob? Ay, baka hindi mo nga nakapasok din eh. Hindi rin nakapasok na. Bakit kasi dinadahilan mo ngayon sa press con mo? Kasi yung fire protection ang problema, kaya hindi mo sila binigyan ng business license. Di nagsisinungaling din siya rin hindi siya nakapasok. Actually, nasa negative list po nila, kaya yun po yung naging basis namin for, kasama po sa requirements po kasi yun. Isa lang yun sa requirements, maliit lang yun. Kailangan lang na ng fire extinguisher yun, no? Wala nga occupancy permit. Kaya ngayon, pwede nga yun eh. So anyway, napansin ko lang, Riot, po, ba't walang pirma yung applicant sa business permit? Ganito ba? Computer generated ba to? Talagang hindi pinipirmahan? Walang pirma, oh? Computer generated po. Yung bang application niya, may pirma? Meron po. Bigyan nyo kami yung kopya, yung ano niya, yung may pirma na application. We will submit, Mr. Chair, the copies of the application. Oo, kasi very misleading to. Di namin alam kung kailan ito eh. Yes, we will do that. Di ba? Yung assessor, nasaan? Assessor. Magkano ang amilyar na binabayaran nitong 10 hektarya nitong yung may-ari ng na yan? Ng lupain na yan? Based on records po, more or less 4,000. 4,000. 4,000 a year? Bali na 4,000. 4,000 a year? 4,009. 4,000 nga. Mas mahal pa po babayad rin ang kakatamong ortelanong manasik kanya itong hektaryang Saan gabon. mo nakuha yung figure na yan sa kalaking hektarya na yan, tapos merong mga binegosyo. Kahit na mataas yung bakod, masisilip mo yung mga development, di ba? 4,000 siya. Noong una pa, hindi pa ako governor, meron ng golf course yan. Meron ng hotel. Since pa noon, hindi ka nagbago, 4,000 pa rin ang amilyar na binabayad sa'yo, hindi ka nagreklamo, hindi ka nangangal, hindi kayo nag-tax mapping doon, hindi kayo nag-imbestiga. Vice Gov, bali, kaka-assume ko lang po this May 2 lang. Sino yung dating assessor? Retired na po. Ilang taon niyang tinatanggap yung 4,000 a year na amilyar nitong malaking hektarya na to? Since 1998 na eh. Wala nang pagbabago. Ikaw, provincial assessor, nakapatente rin ba yan? Nakapatente rin ba yung amilyar na yan? Opo, Nay, parehas 20 po. years, 12 years, ganun na rin. 4,000, wala nang pagbabago? Parehas po yung record po natin sa province at sa assessor. Ba't hindi ka nagreklamo? Ba't hindi mo tiningnan? Nasilip mo naman yung development para ng BDC yun. Opo, Nay, kaya dahil nga po sa developing yung PORAC at siguro nakita ito ng governor din natin at si Mayor Jing, kaya nag-conduct po tayo ng tax mapping para may deklara po natin itong mga undeclared real properties. Naka-convert ba yan? Sorry po, Nay. Naka-convert ba o agricultural pa rin? Sa ngayon po, Nay, kaya 4,110 ang amilyar niya dahil naka-agricultural at residential po siya. Jing, ba't mo naman pinabayaan yun? Nay, the problem po siguro, nung pag-upo ko, wala pa talagang tax mapping ang PORAC. Pero noong 2019, pagkaupo ko, nagkaroon na ako ng directives na kailangan tayong mag-tax mapping.
This sorry prevents me, 2020 huwag kang po. huwag mo sasabihin yan. Hindi reason yan. Huwag mo sinasabing wala ka pagkadastrial ang porak. Hindi yon, hindi reason yon. As long as ang Ayala, ang laki ng binabayaran sa'yo, ang milyar, business permit, ang laki-laki ng Ayala, pero wala ka pang kadastrial, no, ang sinasabi mo, wala pa yung ng plano ng porak mo, di ba? Pero nagawa mo yon. Ibig kong sabihin, hindi natin pwedeng idaylan yon na wala pang kadastrial yung porak. Hindi Nandyan na yan Nandyan na yan, Jing. 2019. Pero nakapatente pa rin kayo sa 4,000 na milyar. Isang taon. Hindi dahilan yun. Ayun, nagpusigil ka nga, nagtrabaho ka ng 2019. Pero nagbago ba? Hindi. 4,000 pa rin ang milyar mo. Actually, tinatapos nga ho namin yung tax mapping namin. 2019 talaga pong pinusko na masimulan 2020 dahil sa pandemic na stop. After the pandemic, inumpisaw naman namin. Huwag mo ngantayin yung tax mapping ng province. Bakit? Nakita mo, lumulobo yung mga building, 6 na po na matataas na building. Kailangan mo pang matapos yung tax mapping bago nyo itaas yung milyar? Hindi. Ibig mo sabihin, common sense na lang, Mayor. Lumulobo to. Parang isa ng city ang loob. Pagkatapos, antayin mo pa yung tax mapping ng probinsya para itaas mo yung milyar nila? Hindi. Kailangan automatic, magdesisyon ka na. Uy, magbayad ka ng 1,000 milyar mo. Kasi sobra na yung development mo dito. Hindi mo na kailangan ni tax mapping. Mayor, ang tax mapping, yung mga palayan na dating residential, yung mga establishmento na dating agricultural, naging commercial. Pero ito, 1,000 square meter. At nakikita mo, lumulobo. Pagkatapos, papayag kayo na 4,000 lang, ay dira nga milyar nyo, pinirwisyo na tayo. Pinirwisyo na tayo. Tapos anong napala? 10,000 ang license niya, business license. Tapos 4,000 yung kanyang milyar. Anong napala natin? Lumadlad ang Porac, Pampanga. Diyan sa illegal na pogo na yan. Anong napala nyo? Anong nakolekta mo? Jing, 4,000 at saka yung 10,000 na milyar? Yun lang ang pakinabang ng Porac? Ngayon, binibida tayo? Nakaladlad tayo? Ang nagbabayad po ang Wellwind, Nay, based on the records na binasa ko kanina. For the record, yung binayad ng Wellwind, hindi real property tax yun. Hindi amilyar yun. Ang binayad niya, yung building permit fees, at other fees and correction dun sa hindi amilyar. No, 10 million yan. Kasi sa mga building permit, mahal yan No? Kaya lang, sabi ko nga po, medyo may lapses ng konti, kasi under the law, municipal engineer, inuulit ko lang, lahat ng mga improvements, lalo na yung mga po, i-report, kasi walang nagsasabit na report sa Kapitolyo. Walang nagsasabit na Kapitolyo. Kaya, yun ang mga naging problema natin, hindi lang sa taxes. At saka isa siguro dapat itanong din natin sa PAGCOR, bakit inahayaan nila na-issue ng permit, walang occupancy, in-issue ang Porac. Walang clearance na nagmula sa EMB. Mga environmental compliance and environmental impact assessment yan. Hindi lang, June. Iba yung no objection nila dapat, hindi pogo ang nakalagay doon sa loob. Kaya po, BPO yung kanilang no objection. Yung nakalagay na letter of no objection na resolution, hindi naman sa pogo. Bakit yan ang kakalang? Bakit in-approve ng PAGCOR? Wala kayong dapat no objection kayo sa pogo. Bakit walang nakalitaw na pogo pero yung ino-operate pogo? BPO yung nakalagay sa inyong no objection. Kaya nga dapat may tanong natin sa PAGCOR yun kasi sila nag-issue ng prangkisa at permit. Hindi ba nag-apply ng pogo yung mga investor nyo, Jing? 2019 at 2020 po, BPO sila. Pero anong ilalaro nila? BPO na, pero pogo na, pero BPO ang iniling sa inyong in-apply. Nung una ko, BPO Bali, nung nabigyan sila ng permit ng PAGCOR, doon nag-issue na kami ng pero kailangan meron kayong no-objection kung binago man. BPO to Pogo, dapat meron kayong no-objection doon. Pero bakit napabayahan?
Actually, sila na po ang nag-evaluate kung pumasa po sa kanila sa PAGCOR, Nay. Mayor, meron ka bang sulat sa PAGCOR na nagre-reklamo ka na Itong 2022 natin This 2022, wala po kaming na-issue any application. So nakalampas yung POGO, Wala po silang request. walang coordination sa Sangguniang Bayan na kailangan Opo. kung siya dinisregard kayo, hindi kayo Naka-take note na po sa amin po. yung investor sila, di ba? kaya hiningi po natin yung kopya na resolution nila, kahit anong basa ko doon sa resolution, wala naman nakabanggit na pogo dyan eh. Sina? Wow. Sino yan? Ito meron ding sagutin ko eh. Isang compound yan, private property. Nagpunta yung investor sa kanya, di ba, Rene? Dapat, kung talagang pinagmamalasakitan niya yung mga Kapampangan, yung bayan ng Porac, dapat tinuruan niya to kung mga inchikma to, kung ano mang nasyon itong mga investor na to, dapat i-briefing niya yung sa batas kasi lupa niya ang paglalagyan, di ba? Hindi siya pwedeng magtago, hindi siya pwedeng magwalang tibo. Lupa niya yan eh. Whatever, anak niya yan, o siya, may sagutin siya dyan. Ba't ka tumanggap-tanggap ng investor sa compound mo? Ang taas ng pader, may barbed wire pa, 3 yung security bago ka makapasok sa loob. Ano, tinotolerate niya yung ganon? Imposibleng hindi niya alam yan, labas-pasok siya dyan. Dapat, in-inform niya mo yung LGU. O ito, may investor tayo dito, malaki yan, gagawa silang makanyan, VPO, or POGO, whatever. Hindi. Nilakad niya, pinabayaan niya eh. Diba? Venture, binenta yung lupa, venture ba ito, G? partnership, Alam ko po, sales siya. Benta? binenta. So kung binenta, di wala na sa record natin, pinalitan natin sa register. Binenta yung lupa. Record na sinabmit sa inyo yung incorporation documents nila. Di ba? Meron bang naisubmit? Kung ba nag-apply ng building permit? Engineer? Dapat kasama ang title. Meron bang kopya ng Title. titulo? Meron bang kopya ng incorporation document yan? Po, meron. Yung incorporation document. I-provide po namin lahat. Tingnan natin ha. Opo. Ang pinag-usapan natin at the time Opo. of application, di ba? Ito kasi, sufficient ability to establish not among those. Anyway, kaya tinatanong ko yung mga records kasi ano ba yung mga na-require yung documents na mag-apply siya ng Vice, na mag-apply sila ng resolution of no objection. Anong na-require mo sa pagkakatanda mo? Mr. Chair, recognize ko na lang po yung secretary natin para po mas sigurado po yung mga records po natin. Hindi, as a counsel, kasi hindi naman siya nagre-require. He merely records the proceeding. Ikaw, wala ka bang tinanong? Opo, yung pong natin is application letter po ng Certificate of Incorporation po ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporation. Pwede nyo bang i-furnish na kami? Because yung incorporation documents, nakalagay doon yung purpose of the corporation. Pero yung specific letter request niya on what type of resolution they would want from you. Mr. Chair, dala po namin yung mga requirements nila. Submit na lang na natin. Sige, pating na pag-submit